Ang question for the day namin ngayon, ano ba dapat ang gawin? No? Okay. Tanungin ko na sa iyo, ano ba dapat ang gawin nung biktima? Kung ako ay nabubuli, ano ba dapat kong reaksyon? And then, consequently, kung kunwari, isusumbong ko sa nanay ko, makarating sa magulang ko na binubuli ako, ano naman dapat ang gawin ng magulang? Okay. Yun yung isa sa mga pinakamahihirap na interventions right now pagdating sa bullying. Bakit nyo nasabi yon, Doctor? Oo. Kasi unang-una, isa sa mga recommended from an individual approach level. Kaya hindi mo siya pwedeng tignan from an individual. You also have to look at it systematically from a systems approach. Kasi from an individual approach, ang mga rekomendasyon nila ay syempre mag-gather ka ng ebidensya. Pangalawa, magsumbong sa mga kinauukulan. So dito pupunta yung magsumbong sa magulang, sa opisina ng eskwelahan, ano? Kadalasan ito pa yung mas nagugustuhan ng mga bullies eh. Mas lalo kanilang titirahin dahil sumbongero ka, ganyan. So you become more a target. So even those interventions can become problematic para sa mga nabibiktima ng bullying. So, importante dito din yung system. So, yung sistema na merong kang eskwelahan that imposes a new bullying policy, meron na rin ho tayong batas against bullying. Pero sa school lang, wala pa tayo sa workplace. So, importante that is consistently being imposed in schools para napoprotektahan din ang mga victims. Kasi kadalasan sa mga victims, natatakot sila mag-report because yung blowback nga, sabi ko nga, mas i-incite ang bullying kasi nga lalo na ngayon hindi na uso lang yung simple one bully, nagiging mass bullying na. So nag-invite pa yan ng mga kakampi na bullies. So syempre natatakot sila na babalik sila sa isang sitwasyon na yung mga nasumbong, who got into trouble at a certain point will retaliate on them. So, importante that you constantly monitor. So, bilang magulang din, you have to also take interest sa buhay ng mga anak nyo na nasa eskwelahan. Kasi syempre, yung iba dyan, ina-assume na hindi. Ano lang yan, larong bata lang yan. You also think na, natural lang naman yung bullying, mawawala rin yan. But, it has been proven that there are long-term effects of bullying, such as depression, anxiety, and some may develop trauma also.